Oh, 10 araw na lang, magparehistro ka na. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Nahanap na po namin yung susunod na Marcos. Ito ay sa katauhan ni Bongbong Marcos. Kahapon po, nag-vlog tayo patungkol doon sa propesiya ni Nostradamus. At nabanggit nga doon sa propesiya na yon na ang Pangulo na ika-16th na Pangulo ay kasama doon sa paghahanda para sa pagpasok ng 17th na Pangulo na mayroong 8 letra at nag-uumpisa sa pangalawang alpabeto. So, Bongbong Marcos. So, kung narinig nyo ang speech ng Pangulong Duterte dito sa video na to, ibig sabihin, hinahanda niya na ang pagpasok ng isa pang Marcos sa pagiging presidente. Itong tatalakayin ko sa inyo guys is sariling opinion ko lang. Halos kagaya nyo lang din ako, simpleng mamamayan, wala akong contact from Marcos, wala akong contact sa ibang politiko, kundi sariling opinion ko lang or sariling pag-aanalisa ko lang doon sa sitwasyon na nangyayari. Unang napansin ko sa sitwasyon, si Senator Bongo ang pinatatakbo ng administrasyon sa pagkapangulo. Okay, Bongo, madaming nagawa yan, madaming natulungan at isa sa pinakadikit ng Pangulo habang siya ay nasa posisyon. Pero, alam nating lahat na si Bongo ay hindi ganun kalakas para sa halalan ng presidente. Alam nating lahat na hindi makapapantay yan, pero bakit ito ang pambato ng administrasyon sa darating na eleksyon ng pagkapangulo? Base sa aking pag-aanalisa, ito na yung time na sinasabi na bibigyan ng daan si Bongbong Marcos patungo sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. Para sa akin, mas malakas na kandidato ang administrasyon kaysa kay Bongo. Kaya lang, kapag si Sara ang pinatakbo ng administrasyon, mahahati ang boto. So it means na ibang mga DDS mapupunta kay Sara Duterte at ibang mga DDS is mapupunta kay Bongbong Marcos. So ang magiging ending, makoconcentrate yung boto ng dilawan sa kanilang pambato. So bakit iniiwasan na sabay patakbuhin si Sara Duterte at si Bongbong Marcos sa iisang posisyon? Kasi po, kunyari, yung 16 million ng Pangulong Duterte last presidential election, posible pong mahati yon. Magiging 8 million, 8 million. Yan po yung sa palagay ko na iniiwasan ng administrasyon at ng kampo ni Bongbong Marcos. Kaya po, ang inilagay nila na pambato ng administrasyong Duterte is yung tao na alam nilang hindi makakaapekto dun sa boto ni BBM. Ikaw, mamili ka, di ba? BBM o si Bongo? Siyempre, alam na natin kung sino ang unang pipiliin dyan. At alam naman natin, kagaya nung sinabi ni Pangulong Duterte, maghanap kayo ng panibagong Marcos. Alam natin na itong administrasyon ay susuporta pa din yan kay Bongbong Marcos kahit na matalo yung pambato nila na si Bongo. So ang nakatutuwa pa dito, ang Pangulong Duterte ay tumakbo ng pagka-vice-presidente. Okay? So ibig sabihin, hindi tatakbo si BBM sa vice presidential election. Tatakbo yan rekta sa presidente dahil hindi yan magbabanggaan na dalawa. Yung isa, Marcos loyalist, tapos yung isa Marcos, tingin nyo magkakabanggaan sila. Hindi po. So ang mangyayari dyan, kaya lagi kong sinasabi dun sa vlogs ko is malaki ang tsansa na Bongbong Marcos pag nanalo sa election next year at tapos Pangulong Duterte para sa vice presidente. Di ba gusto nating lahat yun? Madaming nagsasabi na paano na yung si Bongbong Marcos nyo kapag tumakbo si Sara Duterte. Para po sa aking pag-aaral dito sa sitwasyon na to, malabo pong tumakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo. Hindi po mangyayari yan para po sa akin ha. Para po sa aking pag-aanalisa. Hindi po mangyayari yan dahil posible po na manalo ang dilawan sa eleksyong ito. Kagaya na lang ng sinabi ko kanina, kung merong 16 million boto si Pangulong Duterte nung nakaraang eleksyon
So, posible pong mahati. So, ano ang mangyayari? Posible po na manalo ang Dilawan sa susunod na eleksyon. Kaya, imposible pong pagbanggain si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kung babalikan po natin ang eleksyon noong 2016, ang Pangulong Duterte ay nanalo sa bilang na 16 milyon. At si Mar Rojas ay nakakuha ng 10 milyong boto. Naanalisan nyo na po ba? Kung etong dalawa pinagsabay, Sara Duterte at Bongbong Marcos, posibleng tag 8 million yan. Or mas mababa pa ng konti. Let's say tag 7 million. Tapos ang pambato ng Dilawan ay makakakuha ng 10 million. Ito yung sinasabi ko na pwedeng manalo ang Dilawan sa susunod na eleksyon. So, imposible po talaga na pagbanggain si Sara Duterte at si Bongbong Marcos. So, habang nagbabasa-basa ako ng mga news dito sa Facebook, may isa akong nadaanan na news tungkol kay Leni Robredo. Ito yung nabasa ko. Kaya very important yung 2022 election kasi yung danger nga na ma-propagate into power yung mga nakaupo. Yung danger na babalik yung another Marcos, nandyan. I don't take it lightly, sabi ni Leni Robredo. So, kung tumakbo man tong tao na to, iisa lang po ang layunin niya. Huwag na makaupo ang Duterte administration or huwag makabalik ang Marcos. 'Di ba parang puro revenge na lang ang iniisip nila? Unlike yung kabilang side, Duterte, build, at si Bongbong Marcos, halos puro plataforma po ang naririnig natin sa kanila na plano nila sa Pilipinas. Ito pong si Leni Robredo, ang naririnig po natin ay mukhang paghihigante at ayaw niya lang na makaupo ulit ang administrasyong Duterte at ang mga Marcoses. So parang walang plano sa bayan kundi ang huwag makabalik ang mga Marcos sa posisyon. So ito ang magiging problema ng katandem ni Leni Robredo. Kung sino man ang maging katandem ni Leni Robredo, tatatak sa isip ng mga mamamayang Pilipino na ang adhikain lang ng dilaw ay huwag mapabalik ang mga Marcoses. Ang paghihiganti, ang pagre-revenge. Tingin ko po, para sa akin, opinyon, hindi po ganitong presidente ang dapat nating mailuklok sa eleksyon ng 2022. Dahil puro puot at galit sa kanilang puso ang mangyayari kapag sila ay naninilbihan na. Iposisyon natin yung mga tao na talagang may hangarin na maganda dito sa bansang Pilipinas. Huwag yung gusto lang magkaroon ng posisyon dahil ayaw na makabalik yung mga Marcos. Iposisyon natin yung mga tao na karapat-dapat at magpapatuloy nung build ng Pangulong Duterte. Hindi yung ihihinto yung build o yung mga naumpisahan na ng Pangulong Duterte dahil hindi nila kaalyado. Pag ganito ang nangyari, naupo na naman ang mga Dilawan, lahat yan posibleng ma-stop dahil ayaw na naman nilang maalala ng mamamayang Pilipino na may nagawa ang Pangulong Duterte. Kagaya na lang nung nangyari at ginawa nila sa mga Marcos. Lahat ng proyekto ng Marcos hindi itunuloy dahil ayaw nilang matandaan ng mamamayang Pilipino na may Marcos na napakadaming nagawa noong panahon nang si Ferdinand E. Marcos ay nanunungkulan pa sa pagkapangulo. So iposisyon natin yung mga tao na magtutuloy-tuloy lang nung magagandang proyekto. Kasi pag Dilawan na naman ang nakaupo, lahat ng proyektong nagawa na maganda ay hihinto na naman. So panibagong budget na naman at pag-aaksaya ng pera ang mangyayari. Kaya po, patuloy nating palakasin ang puwersa ni Bongbong Marcos na maiupo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Dahil etong tao na to, si Bongbong Marcos, ay hinog na sa pagkapresidente.